Showbiz fanatics, Miss Carla Estrada, abay hinahanapan. Nasaan na nga ba ang mga naipon nitong si Mr. Daniel Padilla dahil po sa mga controversial na kanilang ibinibentang mga investment nila. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, at ang lahat ng mga patuloy na nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating updates. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. So matapos nga po na i-post nitong si Miss Carla Estrada yung kanilang house for sale sa isang platform kung saan nakita nga ito na this is gonna be the first ever investment of Daniel Padilla sa kanyang pagtatrabaho, no? So ibinebenta po ito ng 50 million, no? At sobrang laki at sobrang kumbaga parang matatawag mo talaga na mansions dahil sobrang daming rooms, tas ang laki po ng square meters niya, daming CR, at makikita mo talaga na talagang pinagkagastosan ng todo, no? Bukod pa nga dito ay naibenta na rin ang isa sa mga first own na sports car nitong si Miss Catherine Bernardo at Daniel Padilla. So na-issue pa nga ito na tila baga na kinukuha na daw di umano ni Catherine Bernardo yung kanyang share dito po sa nasabing sports car. So bukod pa dito sa motorbike, binilahan din di umano ni Carla Estrada ng luxury car ang kanyang boyfriend ayon sa isang source or Porsche. Nauungkat ang tungkol dito matapos kumalat na for sale nga ang bahay nila sa Quezon City. Ang listed price ng bahay ay 50 million. No? So parang sinasabi po ng ilan na parang nagbebenta daw di umano ng bahay itong si Miss Carla Estrada at ng ilan sa mga investment na dating investment nitong si Daniel Padilla dahil ginagastasan daw di umano nito yung kanyang recent boyfriend. Posted ito sa isang real estate Instagram account. Walang picture at walang sinabi sa post na bahay yun ni Daniel Padilla, pero dahil exposed na ito sa mga TV show, vlogs at magazine cover, mabilis itong na-identify ng netizen. Ito ang kauna-unahang investment ni Daniel Padilla bilang aktor. Nauna nang naibenta ang kotse ni Daniel na Chevrolet Corvette C7 sa halagang 6.5 million, pero totoo kayang naghahanap na si Daniel ng mga pera niya nakita nung kainitan ng kanyang career? Kaya ba lahat ng mga property raw ay kailangan na rin nilang gawing solid o maging cash? Si Daniel ang tumayong padre de pamilya nila at aminado ang aktor noon pa tungkol dito. Maging ang pag-aaral daw di umano sa abroad ng kapatid ay sagot din ni Daniel. Na bagay na pinagmamalaki naman talaga ni Daniel Padilla yan dahil syempre kapatid niya yon. So karapatan po niya yon na kumbaga parang ito na yung nakasanayan ni Daniel Padilla at yun yung kanyang ipinangako sa kanyang pamilya na talagang ipaparanas niya yung masasarap, no? At kung matatandaan po ninyo, isa sa mga kapatid ni Daniel Padilla ngayon ay nag-aaral abroad. So ito na ata yung pinakamalaking expenses po nila, and at the same time sinasabi ng ilan, yun nga po, no, parang hinahanapan di umano ng yung kanilang parang asa na daw di umano yung mga ipon nitong si Daniel Padilla for the longest time ng kanyang pagtatrabaho, kasi bukod po sa mga high grossing film na nagawa po nila ni Catherine, ay meron din po siyang mga side na mga products na ini-endorse. So na kabilang dito ang ilan sa mga food and beverages. Sa kanyang Instagram account, kalat po yan. Sa lahat ng kanyang mga gigs, sa lahat ng kanyang concert, yun po yung kanya talagang pinagtrabahuhan for the longest time. Kaya naman, syempre, to the rescue din naman po ang ilan sa mga showbiz insiders. Narinig na po natin yung side ni Mr. Oji Diaz na kaya daw di umano binibenta ang bahay nitong si Mr. Daniel Padilla na first investment niya dahil gusto na raw di umano ni Carla Estrada na tumira sa bandang South. So aalis na siya dito sa lugar na kanilang tinitirhan, ano. So kung sakasakali man, hindi naman po sinabi or hindi naman po talaga
ito yung kahulugan na talagang walang ipon or naghihirap na or gusto na nila ng talagang cold cash na mahawakan nila yung pera nila. Or according naman sa ilang mga showbiz insiders, maaaring pwede rin daw na mag-downgrade ng buhay itong si Daniel Padilla, kaya daw po gusto niya nang ibenta lahat dahil for ang dami niya pong car, sobrang dami niya pong mga sports car, ang dami niyang motor, at napakalaki ng kanyang bahay. Sa maintenance fee pa lang po ng kanyang mga ari-arian, talagang sobrang laki na ng mga expenses na pwede po nilang gastusin. Kaya naman, yun po yung isa sa mga tinitignan dahilan. Pero other than that, wala naman pong sinabi si Miss Carla Estrada na ginagastos niya yung pera ni Daniel para dun sa kanyang boyfriend, kasi nababalita na binilan niya nga daw po ng motor na Porsche, no? Medyo mahal yung sports, parang rin yung luxury car din yun, 'di ba? So anyways, ano man yung maging decision nila, pera naman nila yun, wala naman talaga tayong pakialam dun. So dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento ninyo patungkol sa ating last update. Bigyan lang natin ng pansin yung isang long messages po ng isa sa mga Katniel fan. No, ito basahin po natin. Sabi po niya, for the record, sabi niya, Katrin, sabi ni Miss Cynthia, for the record, Katrin was not the one who cheated. It was DJ and with more than 10 girls from 2014. Sabi niya, until now, up to today, January 15, 2024, if you were in her shoe and your boyfriend cheated on you with more than 10 girls within your 11 years of being together, will you accept his proposal? Daniel is the villain here. In fact, he is the perpetrator of all this red flag, violence, abuse, and toxicity. Katrin is the victim of his grooming, of his narcissistic possessive control, of his multiple cheating with many girls, of being subjected to the sex scandal videos of A and D. Number 3, DJ has no moral compass and moral fiber for a lack of more moral authority, no conscience. He can lie without showing any signs of remorse and discomfort. Sadly, that was you called the making of criminal mind, and that's why he always say, Katrin makes me a better person. No, there's more to all this. Power dynamics and control, isolation, and intermittent. So, yun po yung kanyang unang statement. And also, sabi niya pa, the enforcement resulting to 5 signs of Stockholm syndromes in the relationship, depending the abuser, fear of leaving, loss of identity, denial of abuse, physical symptoms. Research, Stockholm syndrome, Scott is definitely going through a lot of crosses. Pains, hurts, and crossroad to achieve courage, empowerment, self-identity, independence, freedom. She definitely needs a support system, her family member, friends, intervention from experts and mentors. That time of 2014, 2023 is about Katrin and DJ's real lovers time, where DJ cheated and violated Katrin and their relationship with infidelity and terrible abuse to stop giving excuses to an abusive man over women. You are so one-sided here. It's clearly to cover up for DJ again. Sigurado ba talaga na si Daniel ang tatay? Ang daming lalaki sa kama ni. Oh my G! Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV. And also, I have my TikTok account, which is DarEdsTV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!